Vanjo Merano po para sa panlasangpinoy.com. Magluluto tayo ng pata kare-kare. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Pata, eggplant or talong, fish sauce or patis, peanut butter, crushed peanut, bok choy or pechay, string beans, onion, garlic, at annatto powder. Gagamit din tayo ng mga sumusunod: salt, pepper, water, cooking oil, at syempre bagoong. Umpisa na natin. Magpapakulo muna tayo dito ng water at lalagyan natin ng salt. So ang gagawin natin, papakuluan muna natin yung pata. Pinapakuluan ko yung pata dahil meron tong marrow. So kapag pinakuluan natin to initially, may lumulutang na scums. Itong method na to, kapag kumulo yung pata, lalambot to, at meron din tayong chance na matanggal yung scum before natin iluto to formally with the rest of the ingredients. Lagyan na natin yung pata isa-isa. Then itutuloy lang natin yung pagpapakulo hanggang sa lumambot na yung pata at lumutang na yung scums. Once na malambot na yung pata, pagpapainitan tayo ng cooking oil. Then, igigisa na natin yung garlic and yung onion. Lalagyan ko muna ng ground black pepper. Then, ilalagay ko na yung pata. Ito yung napalambot na natin kanina. Ilalagay na natin yung fish sauce o yung patis. So itong patis, ito yung magpapalasa sa ating dish. Isusunod ko na yung crushed na peanuts. Haluin lang natin sandali. And next, yung peanut butter. Mas masarap ang kare-kare kapag malalasa mo talaga yung peanuts dito. Alright. Basta nalagay na natin itong peanut butter. Ihalo na rin natin dito yung annatto powder. Pwede kayong gumamit ng atsuete diluted in water or pwede rin kayong gumamit ng annatto oil. Ang purpose lang naman kasi ng annatto sa atin is magpakulay dito sa dish. Pag nalagay na natin to, ilalagay na natin yung beef broth. So ito yung beef broth. Once na nandito na yung beef broth, mapapansin niyo, no? Nagdi-dilute na lahat ng ingredients na nilagay natin. So, stir lang natin to, making sure na nahalo natin mabuti. And then, isisimmer lang natin ito. Papabayaan lang natin mag-reduce yung sauce once na kumulo na yung nilagay nating broth. Now, mapapansin niyo, habang nagre-reduce ito, unti-unti nagti-thicken yung sauce. Hindi na natin kailangan lagyan ng thickening agents such as cornstarch or glutinous rice flour dahil yung nilagay natin na crushed peanut, yung generous amount na yun, ito yung nagpapathicken ng sauce. So, hintayin lang natin hanggang sa mag-reduce ng konti yung sauce, then pwede na natin ilagay yung mga ingredients. Once na nag-reduce na yung sauce, pwede na natin ilagay yung mga gulay. So, unahin ko dito yung eggplant. Then, isusunod ko na yung sitaw. At last na ilalagay ko yung bok choy. Ito na yung sitaw. At ang pinakahuling ilalagay natin yung bok choy. So ilalagay ko lang sa taas ito, then tatakpan ko lang. Then papabayaan na natin yung residual heat ang magluto dito. So to turn off na natin yung heat. Papabayaan lang natin itong maluto ng ilang minuto, then pwede na natin itong i-serve.
Para sa exact measurements sa mga ingredients at iba pang mga recipes na tiyak na magugustuhan ninyo, bumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating pata kare-kare.